Hello mga katuhog! So for today's video ay gagawa po tayo ng unicorn coin purse na may zipper sa gitna. Napakadali lang po nito. Ang ginamit ko nga po palang yarn ay yung Indefill 4-ply yarn or pwede rin kayong gumamit ng kapareho ng kapal nitong yarn na to. Ito po yung mga materials na kailangan natin. At gumamit din po ako ng silver embroidery silk thread. Optional lang po yun kung gusto nyo medyo makintab siya. Kung hindi naman po ay pwede nyo na skip. Sa paggawa ng katawan, nagsimula po ako sa foundation chain na 40, dagdagan lang po ng extra chains para sa turning chain. Sa pangalawang chain mula sa hook, doon po tayo mag-uumpisa ng unang single crochet at mag 1 single crochet sa bawat chain hanggang sa huling chain. Pagkatapos ng first row, magkakaroon po tayo ng 40 single crochets in total. Chain 1, then turn at mag 1 single crochet sa same stitch, tapos 1 single crochet sa bawat stitch hanggang sa dulo. In total, naka 35 rows po ako para sa katawan. Pwede nyo pong i-adjust ang bilang ng foundation chain depende sa size na gusto nyong gawin. Kunin ang sukat na ginamang piece at magdagdag ng allowance para sa tela o fabric lining kung gagawan nyo. At pagkatapos po niyan ay mag-work tayo ng single crochets along these edges. Ito po yung part na kung saan natin lalagay yung zipper natin. At pagkatapos po nito ay ulit din natin sa kabilang side. Pagkatapos po niyan ay tatahiin natin itong gitna kung saan nagmi-meet yung two edges at gagawin din natin sa kabilang side. Pagkatapos po niyan ay gagawin naman natin yung 4 na paa ng unicorn. Sa paggawa ng paa ng unicorn, uunahin natin ng color magenta tapos gagawa tayo ng magic ring and then chain 1 for the turning chain and then 6 single crochets in the magic ring. So makikita nyo, nag-a-add ako ng embroidery silk thread para nga makintab ang ating ginagawang project. Pero sa totoo lang, hindi siya ganun kadali na isingit kasi medyo mahirap siyang i-crochet pag ganun. Pero okay lang, carry lang kasi mas maganda siyang tingnan. Ginawa ko rin yan sa owl keychain. After nyan sa round 2 naman is mag-work tayo in spiral. Ibig sabihin hindi tayo mag-slip stitch for every round. So 2 single crochets into each 6 single crochets and then dapat meron tayong 12 single crochets in total. Once matapos sa round 3 naman, 1 single crochet and 2 single crochet into the next. Ulitin lang natin ang sequence hanggang sa makarating tayo sa last stitch. Make sure nga po pala na naka-follow po kayo lagi para updated kayo sa mga bagong tutorial natin. Sa round 4 to 6 naman po ay mag-work lang tayo ng 1 single crochet into every stitch around. After naman po nito ay magpapalit tayo ng yarn. So sa pag-change ng yarn, bago natin matapos ang huling stitch ay kata natin yung magenta yarn na color and then insert natin yung white yarn tapos ibuhol muna po natin and then after mabuhol saka tayo mag-start ng first stitch natin for this round. So for round 7 to 13 mag-work pa rin tayo ng 1 single crochet into every stitch around. Pagkatapos po natin ay slip stitch lang natin dun sa last stitch and then mag-leave lang tayo na medyo mahaba na yarn para pantahin natin mamaya. So gagawa pa tayo ng 3 para mabuo ang 4 na paa ng unicorn purse. Pagkatapos po nito ay lalagyan natin ng palaman, fiber fill o kaya scrap yarns kung wala po kayo nun. Tapos isa-isa po nating tatahiin para makumpleto ang 4 na paa ng unicorn. So gamit po natin ang yarn needle. Ganito lang po ang pag-attach natin. Ganito na po ang magiging itsura niya once makabit na natin ang 4 na paa ng ating unicorn. So ngayon naman po ang umpisa natin gawin ay yung ulo ng ating unicorn. Para sa round 1, mag-work muna po tayo ng 6 single crochets into the magic ring. So mag-chain 1 muna tayo bago tayo mag-6 single crochets and then in a spiral round, mag-work tayo ng 2 single crochets into every stitch. So hindi po tayo mag-close with a slip stitch. Katulad ng ginawa natin sa paa, continuous lang po yung pag-work natin ng single crochets. And then, pagdating na round 3, 1 single crochet and 2 single crochet into the next stitch. Uulitin lang po natin yan. And pag natapos na po, sa round 4 naman, maglalagay ulit tayo ng increase. This time naman, into every third stitch. Ibig sabihin, 1 single crochet dun sa una, 1 single crochet sa pangalawa, at dun sa ikatlong stitch, dun po tayo mag-work na increase or 2 single crochets. Uulitin lang natin hanggang sa makarating tayo sa last stitch. Sa round 5 to 7 po ay mag-work lang tayo ng 1 single crochet into every stitch around. Para sa mga beginners po, kung nabibilisan po kayo, ay pwede nyo naman pong i-pause ang video kada round. Pagkatapos po niyan ay magpapalit tayo ng yarn sa white. So ang mangyayari po ay dun sa pinaka-last na stitch, insert po natin yung white yarn, tapos ibuhol natin yung likuran. And then, mag-start na po tayo mag-work ng 1 single crochet into every stitch around from round 8 to 12 po.
Sa round 30 naman ay mag-work na tayo ng decrease or papaliitin natin ang number of stitches. Ito na yung pinakaibabaw ng ulo ng ating unicorn. So, ang gagawin natin is 1 single crochet, 1 single crochet, and then 2 single crochet together or single crochet 2 together. Ito po yung tinatawag na decrease. At uulitin lang po natin yan hanggang sa makarating tayo dun sa last stitch. Para sa mga beginners naman po, ang paggagawa natin ng decrease ay para po mag-form ng shape. Lalo na dito sa ginagawa nating unicorn. Pagdating po ng round 14 ay mag-work tayo ng 1 single crochet into every stitch around. So wala po tayong decrease dito sa part na to. Malapit na pong matapos yung ulo ng ating unicorn pero bago yan ay maglalagay din po tayo ng stuffing, fiber fill or scrap yarns para naman mabuo yung ulo niya. So, after natin malagyan, saka ulit tayo magtutuloy ng pag-work ng decrease. Sa round 18, mag-work tayo ng decrease after 2 individual single crochets. And then sa round 19 naman po, 1 single crochet and then single crochet 2 together into every second stitch around. So, nakikita nyo po, paliit ng paliit ang butas ng ating ulo ng unicorn. Kung mapapansin niyo po ay naka-attach na ang ears at sungay ng ating unicorn at nasa round 18 po nung nilagay ko siya. Round 20 naman po ay yung final na decrease na gagawin natin. So mag-work tayo ng single crochet 2 together sa bawat dalawang stitches. Kaya ang matitira na lang doon ay yung napakaliit na butas. At ang gagawin po natin ay ifa-fasten off na natin dahil i-attach na natin. Pero bago yan, gagawa muna po tayo ng ears. So chain 1, 3 single crochets into the magic ring. Sa round 2 naman ay mag-work tayo ng 2 single crochets into every stitch. Para sa mga beginners, medyo challenging lang po kasi makipot na siya. Pero bago tayo pumunta sa next round, ay babaligtarin muna natin siya. Kasi dapat kung saan tayo nagaganchilyo, yun ang harapan niya. So for round 3, 1 single crochet and 2 single crochet in the next. Ulitin lang natin ang sequence ng 3 beses. Sana po ay lagi kayo nakafollow kasi every week po halos meron tayong bagong design na pinapakita at ginagawa ng tutorial para po makadagdag sa binebenta nyo. Round 4 to 5 ay 1 single crochet into every stitch around po. Bali, ang total amount of stitches ay 9 single crochets. Gagawa po tayo ng 2 piraso nito at pagkatapos po ay i-attach natin dun sa ating ulo ng unicorn. I-fold lang po natin na ganito para magbuka siya talagang ears ng ating unicorn at gagamit tayo ng yarn needle para tahiin ng konti. Pagkatapos nga po niyan ay gagawa naman tayo ng sungay ng unicorn. Ang pattern naman po sa paggawa ng sungay ng unicorn ay makikita nyo sa video screen. Sundan nyo lang po yun para makagawa kayo ng 1 piraso. At pagkatapos po ay huwag nyong kakalimutan lagyan ng konting fiber fill. Bale, bago ko po tinapos yung ulo ng unicorn ay inattach ko muna itong ears niya at sungay. Kaya nung nakita nyo yung paggawa ng ulo, nakita nyo po naka-attach na siya bago ko in-loose. Gamit po ang yarn needle ay i-attach na natin ang ulo sa may harapan ng ating purse. So, ganyan lang po ang pag-attach. Ang mahirap lang po sa paggawa ng amigurumi ay yung pag-work ng rounds in very small amount of stitches. Katulad nung gumawa ako ng sungay, nag-start ako ng 3 stitches tapos nag-work ako in rounds. Pero sabi nga nila, pag mahal mo yung ginagawa mo, hindi mo mapapansin na natapos na pala kahit medyo nahirapan kang gawin. Para sa mga mata naman po, ang ginamit ko lang ay yung black beads. Tapos dinahi ko lang po gamit ang mas maliit na karayom. Pero kung meron po kayong safety eyes, unahin niyo po muna yon bago nyo ilagay yung ears at sungay tapos finally ma-close yung ulo niya. Next naman pong gagawin natin ay gagawa tayo ng konting embroidery lang para sa mga butas ng ilong ng ating unicorn. Bale, gumawa po ako ng 2 magkatapat na X na magsisilbing butas ng ilong ng unicorn. Sa project na to ay pwede po kayong gumamit ng yarn na gusto nyo. Bale, magkakaiba lang po tayo ng size. Pwedeng mas malaki or mas maliit po. Depende sa size ng yarn na gagamitin nyo. Sa paggawa naman po ng kulat na buhok ng ating unicorn ay mag-chain 22 lang tayo. And then on the 3rd chain from hook, gagawa po tayo ng 2 half double crochet.
So, bale, into every chain, mag-work lang tayo ng 3 half double crochets hanggang sa makarating tayo sa huling chain. Pagkatapos naman po niyan, ay isa-isa natin i-attach yan sa may ulo ng ating unicorn. Mas maganda po kung gagawa kayo ng iba't ibang kulay, yung rainbow colors, para mas attractive lalo na kung ang pangreregalo niyo po ito sa mga bata or kahit sa mga isip bata. Tapos po, maglalagay din ako ng maraming ganito doon naman sa may buntot niya. Bumili nga po pala ako ng slider na nasa size 5. Makakabili po kayo online noon, iba't ibang design. Sa pag-attach naman po ng fabric, kasukat niya dapat yung katawan ng unicorn tapos i-attach ng zipper na ganito. Kung wala po kayong sewing machine, pwede naman yung tie-in sa kamay na lang po. So, dapat ganyan po siya and then i-attach po natin sa loob ng katawan ng unicorn at didikitan po natin or tatahiin gamit ang sewing needle and sewing thread. At ayan na nga, finally tapos na ang ating unicorn coin purse from body hanggang buntot at kulot na buhok. Sobrang saya gawin ng project na to. Perfect siya bilang regalo o pangbenta lalo na kung mahilig ka sa cute at handmade na designs. Kung nagustuhan niyo ang tutorial na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-follow at i-share sa kapwa nating mga katuho. Happy crocheting at see you sa next project!